Isang legit na utangan platform na naman guys yung ating pag-uusapan ngayon. And alam ko guys no, na familiar na kayo dito sa loan applications na to. And hanggang ngayon guys no, hindi ko pa rin talaga na-expect na sa dinami-dami ng mga OLA na na-abandon ako. Nagkaroon pa rin talaga ako ng offer sa mga ganitong klase ng mga legit na utangan platform. As of now guys no, nag-re-apply ulit ako sa pang third na reloan ko sa kanya. Then boom, bigla ulit nag-increase yung credit limit ko. Pero alam nyo din ba guys na 15 days pa before yung due date ko sa kanya, then naka-receive ako ng text na nag-increase na naman daw yung credit limit ko. Kaya sa video natin ngayon guys, no, isi-share ko sa inyo kung magkano na nga ba yung itinaas ng credit limit ko sa kanya. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hi guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng aking all experience dito sa ating channel. So ayun nga guys, no, may chika ako sa inyo na nag-increase na naman yung credit limit ko sa kanya doon sa pang third na reloan ko. Even guys, no, hindi pa tapos yung 30 days na repayment term ko sa kanya, like 15 days pa before yung due date ko, nag-text ulit itong si Maya Advance or itong si Maya Agent na nag-increase na naman daw yung credit limit ko sa kanya. So, yung tinutukoy ko nga guys, no, ay itong si Maya Advance Loan ni Maya Business na madadownload lang natin guys no, sa Google Play Store. Ayan guys yung kanyang logo, hanapin nyo lang sa Google Play Store. And alam nyo ba guys no, na itong si Maya Business ay pagmamayari ni Maya Philippines Incorporation. Pero dito guys ha, kay Maya Advance Loan, hindi po instant na makakapag-apply agad kayo sa kanya kapag once na dinownload nyo itong si Maya Business sa Google Play Store. Kumbaga guys no, offer lang. Yeah, tama kayo nang narinig guys na nagkaroon lang ako ng offer dito kay Maya Advance Loan last December 2024. Pero yung first na loan ko sa kanya guys no is 1,000. But for me, goods na rin siya guys no, panimula since first time borrower pa lang ako. And nakakatuwa lang guys no na kahit sa dinami-dami ng mga unpaid na loan mo, na-offeran ka pa din ng loan sa mga gatong klase ng mga legit na utangan platform. At yung masasabi ko lang guys is aalagaan ko talaga ng mabuti itong si Maya Advance Loan or itong si Maya Business dahil hindi lang siya guys legit kundi sobrang baba din ng kanyang interest in just 1 month. Baka may magtatanong dyan guys kung paano ako nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance Loan. Well, sa akin guys no, in my case, nagkaroon ako ng offer sa kanya since last year kasi ginagamit ko talaga si Maya Business sa pag-convert nga ng Pay Later into cash. Like, umaabot talaga guys yung transactions ko ng almost 30,000. So, siguro dahil doon guys, no, nagkaroon ako ng offer dito kay Maya Advance or kay Maya Business. Pero sa iba daw guys, no, sabi nila nag-deposit lang daw sila dito kay Maya Business. Then, hindi daw nila ginalaw yung dineposit nila in just 1 month. Then, boom, nagkaroon nga daw sila ng offer dito kay Maya Business. So, I think guys na magkakaiba talaga tayo ng way kung paano tayo magkakaroon ng offer na loan dito nga kay Maya Business. So, ayun nga guys, no, currently ongoing pa dapat yung second na loan ko dito kay Maya Advance. Like, 15 days pa before yung due date ko sa kanya. But then, naka-receive ako ng text mula kay Maya Agent na nag-increase na naman daw yung credit limit ko. Ayun guys, yung text niya, ilalagay ko lang dyan sa my screen. And so, after ko mabasa siya guys, no, try ako ulit na bayaran na siya kahit 15 days pa before yung due date ko. Then, nag-re-apply ulit ako and boom, tumaas nga talaga yung credit limit ko sa kanya. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo yung screen record ng loan ko dito kay Maya Advance. And dito guys, no, meron nga akong current na loan na 2,130 pesos na babayaran. Then, 15 days pa guys before yung due date ko sa kanya. So, dito guys, no, binayaran ko na nga siya. Then, after kong bayaran, medyo matagal lang talaga guys yung process ng payment niya bago ako nakapag-re-apply. So, mga 30 minutes din yata akong naghintay bago siya guys, no, na bago pumasok yung payment ko sa kanilang application. So, nung nag-apply again ako guys, no, dito may data privacy notice na tayong mababasa. Then, scroll down mo lang siya kung sakaling na binasa mo naman and click lang natin yung proceed. Then, after nun guys, no, makikita natin dito si Maya Advance, yung kanyang loan term na 90 days daw yung kanyang loan term payment. Minimum amount is 500 pesos. Then, yung maximum amount na pwede nating mahiram is umaabot guys no, ng hanggang 350,000 pesos. Dito guys, tatanungin din ni Maya Advance kung saan natin gagamitin yung hihiramin natin. Like,
for operational fund, startup fund, or pwedeng remittance fund, or pwede rin guys no personal loan or others. But for me guys no, clinic ko yung personal loan, then click proceed. At ito nga guys no, tumaas nga yung credit limit ko kay Maya Advance from 2,000 naging 3,000 na nga yung credit limit ko sa kanya. Pero guys no, yung loan term pa rin sa akin na ino-offer is 30 days, which is okay na siya guys no, kasi pang madalian lang siya and makakahiram ka, makakapag-reloan ka, parang umutang ka lang guys no ng porsyentuhan sa kakilala mo ng 30 days. Pero dito guys no, sobrang okay siya, sobrang ganda kasi guys no, yung kanyang service fee is 195 pesos lang doon sa 3,000 na hihiramin mo. So, ganun lang guys kababa yung kanyang interest in just 30 days. Like, imagine mo guys sa 3,000 na hiramin mo. 195 pesos lang yung tubo niya or yung kanyang interest. Dito naman tayo guys no, sa kanyang review application details, which is makikita natin guys no, yung kanyang net loan proceeds. Yung amount lang guys no, na ma-receive ko dun sa 3,000 is 2,998.15 pesos. So, yun lang guys no, ma-receive ko kasi meron siyang kaltas, or yung kaltas lang guys no, ay para sa documentary stamp tax, which is 1.85 pesos. Parang almost 2 pesos lang guys yung kaltas niya dun sa 3,000 na hihiramin mo. But for me guys, based on my personal experience, kung ikukumpara ko siya kay Glo ni GCash, for me, mas bet ko talaga itong si Maya Advance ni Maya Business. Kasi guys, sobrang baba ng kinaltas. Nakita nyo naman na 1.85 pesos lang yung kinaltas niya doon sa 3,000 na nahiram ko. While kay GCash guys, no, doon sa 2,000 na nahiram ko sa kanya, na current loan ko sa kanya is 2,000. And ongoing pa lang siya guys, no, kasi 6 months yung repayment niya. Ang kinaltas niya guys no, doon no, is almost 15 pesos. So, ganun kalaki yung nakaltas. Pero, malit lang yun siya guys. Pero, kung i-compare mo siya talaga, mas the best talaga si Maya Business. Kasi, ang liit ng kaltas. And isa pa guys no, sa mga nakaka-disappoint for me kay GCash is, sobrang tagal ko ng user ni GCash. Like, 2019 pa akong gumagamit kay GCash. Then, ganun, 2,000 lang guys yung na-offer sa akin na G-loan. While kay Maya Business guys no, last year lang ako nagkaroon ng account sa kanya, mga around October yata nun, last year. Then, ito, nagkaroon ako ng offer sa kanya ng 1,000 and every month tumataas yung credit limit ko sa kanya. Dito naman tayo guys sa kanyang repayment details. Meron siyang repayment amount per transaction na 15 pesos. Dito ako medyo nadidisappoint kay Maya Business kasi guys no, ginagamit ko si Maya Business ngayon as loading station, like nagbebenta ako ng load, ganun. Every transaction ko guys kay Maya Business, like may nagpapaload ng 30 pesos, nakakaltasan ako ng 15 pesos. Pero yung kaltas na 15 pesos na yun guys no, nababawas siya dun sa loan ko. So, parang hindi mo na-enjoy na mag-load kasi every transaction mo nga guys, nakakaltasan ka ng 15 pesos. But overall experience guys, no, sobrang okay talaga sa akin itong si Maya Business kasi every month tumataas yung credit limit ko and sobrang baba ng interest niya, like 195 pesos lang doon sa 3,000. And yung interest niya guys no, is 6.5% lang. So, yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Medyo late na kasi, kaya hanggang dito na lang tayo. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!